Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta? Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, again, all the way from South Central Mindanao, Sultan Kudarat Province. Ang pag-usapan natin, wala na po tayong intro-intro pa, itong asta na naman ngayon ni Sara Duterte. Sapagkat nakailang beses na po na hindi sinipot kahit na po ng mga staff ng Office of the Vice President ang budget hearing ng kanyang pondo. Sapagkat, can you imagine that? Okay, para po sa kalaman ng lahat, napaka-importante po yan. No? Kaya lang, nagsinuplada na naman, nagbratanela na naman, itong pangalawang pangulo na walang kwenta, bastos, at hindi po iginagalang ang House of Representatives. Na kung saan, tinitingnan lamang po at skinocrutinize ang kanyang pondo. Now, alam mo, natutuwa ako sa panawagan ng mga dismayado na mga congressman na i-reduce na lang ang pondo ng Office of the Vice President, okay, from 902 million to 198 million. Kasi sa hindi niya pagdalo sa mga budget hearing sa House of Representatives. So, sabi nga ng iba, wala po sa posisyon si Sara Duterte para mag-demand. Galit ang mga mambabatas. Dahil sa patuloy na pag-ignore at sa patuloy na pagbabaliwala, no, ni Sara Duterte sa mga congressman na gusto pong maliwanagan. Pinalusot na nga sa Committee on Appropriation. Sa committee level, pinalusot na nga si Sara Duterte. Dapat, mayroon kahit mga staff niya. Hindi siya mag-demand. Iasa niya lang sa sponsor. Sabi nga ng iba, bastos. Kasi sabi nga some of our congressmen are angry with that President Marcos should also attend, no? And removal of the immigration lookout order of 7 OBP staff involved in the issue of confidential funds. Sabi ni Sara Duterte, dadalo ako dyan kapag dumalo ang presidente. Wala po sa posisyon si Sara Duterte na magalit-galitan o mag-demand. Okay? Ang dapat gawin ni Sara Duterte, harapin niya ang mga congressman. Kaya si Laila de Lima, si Tinio, marami mga congressman na nagsasabi na sana, instead of 902 million, dapat mag-reduce na lang sa 198 million. So abangan natin mga kamunting tinig kung ano po yung mga mangyayari, no, dyan sa pundo. Sana nga dapat bigyan to ng leksyon Total, rebelde na naman ang babae na yan. Okay, total, hindi naman po nag-iisip niya na magtrabaho ng maayos. Di sana ipatikim na lang yung pondo na ganun kalaki. Para bahala siya maghanap ng kanyang pondo. Total, nagabratanela man. Binabastos niya lang naman yung institusyon. Ano pa bang kinakatakutan ng mga congressman dyan? Pero abangan po natin mga kamunting tinig kung paano po ipagtanggol ng sponsor ang budget na 902 sa kabila ng pagtuloy na pagliban ng opisina ng Office of the Vice President sa pamamagitan po ng hindi pagpapadala ng mga representante. Kaya nga po, nanganganib na matapyasan ang pondo ng Office of the Vice President dahil po sa pag-isnab ni Vice President Sara na walang kwenta sa budget hearing. At ang ugong-ugong mga kamunting tinig ay talagang from 902 million, gagawin na lang po na 198 million. So ano yung reason? Bakit hindi mo harapin? Dahil gusto niya, haharap lang daw si Sara Duterte kung haharap ang presidente. Paano lahat halos Office of the President staff andyan, including the Executive Secretary, humaharap po. No? Humaharap po sa budget hearing. Bakit ang Office of the Vice President hindi po makapagpapadala kahit man lamang isang staff niya
para diskusan nila ng sponsor ng budget. Alam nga naman na sponsor lang ng budget. Ang sponsor kasi ng budget, congressman man. Bawat ahensya ng gobyerno, meron kasing mag-sponsor niyan sa plenary. So, ang mananagot dyan, ang tatanungin ng kanilang mga colleague ay ang sponsor ng budget ng kahit anumang ahensya ng gobyerno. So, kung patuloy po na i-snub, patuloy po na baliwalain ni Sara Duterte ito, parang high and mighty siya. Kaya nakakatuwa na napansin itong pagiging sinuplada ng BP na walang kwenta na ang rason nandoon daw siya sa Cebu. Bakit lahat ba ng staff mo, Sara Duterte, pumunta ng Cebu para iisnabin ninyo? Kabastusan yun. Bastos na pagkapangalawang Pangulo. Ang dami pong mga nagrereklamo, ang dami pong nakapuna. Kasi wala ka, Sara Duterte, sa posisyon para mag-demand. No? Sabi nga ni Congressman Tinio ng isang representante from the party list, no? Kabastusan po yan sa institusyon. Kawalang galang. Hindi po magandang hakbang ng isang public officials na kung baga hindi mo tatalimain ang responsibilidad mong magulat at sagutin ang bawat katanungan ng mga representante ng mga Pilipino sa pamamagitan po ng ating mga congressman. Kung anuman sana ang mga demand ni Sara Duterte, naisip niya na she is not in a position to demand. Okay? Dahil may mga representante po ang bawat ahensya ng gobyerno na nagpapakita every time ng budget hearing, nasa committee level pa lang, nasa briefing, committee level, at saka nasa plenary. Kaya nga ilang beses po na-defer. Hindi naman pwedeng i-approve na lang yan agad-agad. Ewan ko sa mga congressman. No? I-approve mo na wala man lang po nagde-defend. Paano po magiging eligible ang sponsor ng pondo ng Office of the Vice President kung ni isa wala pong sumipot sa plenaryo para alalayan ang congressman na sponsor po ng pondo ng Office of the Vice President. Sa bagay, hindi nga po nararamdaman ng sambayan ng Pilipino ang presensya ni Sara Duterte dahil hindi naman nagsiservisyo ng tama. Mas marami pa po ang oras niya para sa pag-aliwaliw, lagkwatsa, o pag-travel abroad para po lamang sa kanyang kampanya na ibalik ang tatay niya, palayain ang tatay niya. So mga kamunting tinig, good move po sa ating mga minority congressmen na talagang isinusulong na instead bigyan si Sara Duterte ng pondo na 902 million kasi tumaas yung pondo No? Ang inalat po ng Department of Budget and Management na pondo sa Office of the Vice President ay talagang 902 million. Mataas po ng more than 20% mula po sa nakaraang pondo na 733 million. So, kung halimbawa magkaroon po ng katuparan ang hiling ng mga congressman na nainis na, galit na, nababastusan na kay Sara Duterte sa opisina ng Vice President na hindi po sumisipot sa plenaryo para pagdiskasan ang pondo kasi malapit na lang no? Magsasubmit na po ng BICAM report, no? At the same time, papirmahan na ng sa presidente ang 2026 budget. So kung halimbawa wala po ang Office of the Vice President, ay hindi naman po pwedeng sponsor lang. Dapat mayroon pong mga mahalagang key officials ng Office of the Vice President ang aalalay sa sponsor para matanong ng mga congressman sa plenaryo, okay, lalong-lalo na yung mga minority, no, sa ang pondo kung paano gamitin. Correct? Kasi mga minority ang magtatanong So anong kinakatakutan ng Office of the Vice President dyan? Kahit total okay naman daw kuno ang paggasto nila ng pondo ng taong bayan. Wala na daw po sila confidential funds. But that's not a reason for you to snub, for you to
not give importance sa ganitong klaseng mga proceeding, ganitong klaseng mga proseso. No? Kasi aminin man at saka sa hindi, procedural po yung pag-approve ng pondo ng bawat ahensya ng gobyerno. At karapatan din po ng House of Representatives bilang representante ng sambayanang Pilipino na malaman kung paano ginasta at kung ano pa yung mga plano. Dapat bang dagdagan, bawasan, o whatsoever. So since nagasinuplada, okay, nag-andar na naman yung pagiging immature ng opisina ng BP na hindi natin nararamdaman, abay dapat kailangan disiplinahin na ito. No? Malaking insulto na to sa House of Representatives pag hindi pa kayo magtalima. So dapat kailangan paninindigan na tapyasan. Kasi hindi naman kayang ipaliwanag saan niya dalahin ang 902 million. Correct? So tapyasan na lang. Ayon po sa balita, nanganganib po na matapyasan ang pondo ng Office of the Vice President. Dahil yun ang mga isinisigaw ng mga mambabatas na nabastusan na po sa mga aksyon ni Sara Duterte na hindi po pagdalo sa plenary session. Okay? Na kung saan ay tatanungin ang tungkol po sa kanyang pondo. So mga kamunting tinig, another foul na naman. Okay? Another taktika naman ni Sara Duterte. Wala nang pakialam si Sara. Ang kay Sara, bahala kayo, bigyan niyo ang pondo opisina ko. Okay, pag hindi, okay. So wag na lang bigyan. Total, spare tire lang naman. Total, may ambisyon na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, dapat po talaga nakakarapat-dapat lamang na hindi na po ito bigyan ng pondo. Katulad ng kanilang hinihingi o inilaan para sa kanila. Sana po mag-stick po na i-198 million. Pagdating po sa wag sanang ibito ng Pangulo. Sana patikimin ito. Hanggang matapos ang termino niya, dapat hindi ito bigyan ng pondo. Utilization funds lang dapat para may sweldo sa mga staff. Pero yung mga personal niya na staff, siya na po yan magsweldo niyan. Okay? So, aabangan po natin, mga kamunting tinig, dahil sa patuloy po na pag-snab ng Office of the Vice President sa budget hearing ng kanyang opisina, abay panahon na para tapyasan. Panahon na para disiplinahin ang ahensya ng gobyerno na pasaway, lalong-lalo na ang Office of the Vice President. So sa muli, ito po ang inyong lingkod na nagsasabi na kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magla-live tayo at magkakandak ng anumang activity sa ating Munting Tinig channel. Sa ngalan po ng ating mga subscribers, ako po ang inyong lingkod na palagi pong nagsasabi, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Salamat. Mabuhay.